Si Jack Hanma ay isa sa importanteng karakter sa Baki series. Kabilang siya sa bloodline ng Hanma na alam naman natin na malalakas at may natatanging kakayahan na espesyal lamang sa kanilang bloodline. At kamakailan lang, naglabas ng panibagong chapter itong si Keisuke Itagaki na pinamagatang Baki Rahen, ang ika-6 na serye ng manga at isang sumunod na sequel sa Baki Duo. At si Jack Hanma ang nasa front cover nito. Sa pagkakataong ito, ang serye ay tungkol kay Jack Hanma, ang kapatid ng kasalukuyang pangunahing karakter na si Baki. Ang serye ay nakatuon kay Jack Hanma sa pagharap nito sa kanyang sariling landas na nagkaroon ng labis na paghihirap para lamang lumakas. Siya ang bukod tanging Hanma sa serye na hindi na ipapalabas ang demon back nito. Ngunit dahil sa panibagong seryeng lumabas, nagkaroon ng teorya ang mga tagahanga na kung bakit hindi na ipapalabas ni Jack ang demon back nito ay dahil ang angel back ang maipapalabas nito, na alam naman natin na ang demonyo at anghel ay magkasalungat at mortal na magkalaban pagdating sa espiritual na aspeto. Ngunit bakit nga ba may kumakalat na teorya na magkakaroon ng abilidad si Jack na salungat sa demon back ng isang Hanma? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pagkakaroon ng angel back ni Jack Hanma at ang sulyap sa kanyang nakaraang buhay. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na i-like at i-share ang ating videos para sa mas madami pang anime related content na ating aanalisahin dito lamang sa ating page at channel. I-follow at mag-subscribe na din para una ka sa mga future upload natin. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-grappler. Para magkaroon tayo ng konteksto kung bakit nga ba nasabi ng mga fans na angel back ang maipapalabas nitong si Jack, kaunting recap lang muna sa latest manga chapter. Sa pagsisimula ng Baki Rahen, ipinakita ang isang veteranong fighter na si Kyuichiro Sabu na may edad na 63 years old. Bagamat may katandaan, sa kanyang panahon, siya ay binansagang Hitokiri Sabu, ang mamamatay tao, at may napakahusay na kakayahan sa paggamit ng espada. Humarap siya kay Tokigawa upang magkaroon ng isang laban sa isa ding armadong manlalaban, at si Musashi Miyamoto ang agad na naiisip ni Kyuichiro Sabu na kanyang makakaharap. Ngunit sinabi ni Tokugawa na hindi si Musashi ang kanyang makakaharap at hindi din espada ang gamit nitong armas kundi ang kanyang mga ngipin lamang. At kilala naman natin na kung sino ang tinutukoy ni Tokugawa dito. Ang tanging fighter na gumagamit ng kanyang ngipin sa pakikipaglaban, si Jack Hanma, at ang eksena ay tumalon at ipinakita na nga itong maglalaban na sila. Si Jack Hanma ay nagpapasalamat sa kanyang kalaban dahil tinanggap nito ang hindi makatwirang hamon, at sinagot naman ni Kyuichiro Sabu na nagpapasalamat ka sa kalaban mong gumagamit ng espada, napakalaki ng tiwala mo sa iyong sarili, at nagsimula ng kalampagin ang gong, hudyat na magsisimula na ang laban. Si Kyuichiro Sabu ay naunang gumawa ng aksyon at sumugod na kay Jack Hanma at nagpakawala ng isang napakabilis na pag-slash kay Jack Hanma sa mukha nito. Ngunit natigilan siya dahil ang espada na hawak niya ay pinigilan ni Jack Hanma gamit ang kanyang titanium steel na mga ngipin, at biglang binali ni Jack ang espada gamit ang kanyang ngipin. Dahil sa ginawa na iyon ni Jack, sumuko agad sa laban itong si Kyuichiro Sabu, at sa sumunod na chapter, si Jack Hanma at Tokigawa ay nag-uusap, inaalala ang nakaraang buhay ni Jack Hanma 11 years ago, kung saan ipinakita itong imahe ng Diyos at ang simbahan. Si Father Samuel ay nakita ang isang batang pawisan sa loob ng simbahan. Tinanong niya kung anong ginagawa nito sa loob, at sinabi ni Jack na pinoprotektahan niya ang Diyos, na siya namang ikinatuwa ng pari at tumugon na pinoprotektahan din siya nito. At sinabi ng pari na sa pagprotekta mo sa Diyos, ano ang iyong kahilingan? Sumagot si Jack na gusto niyang maging malakas, at sinabi ng pare na kung gaano niya gusto lumakas, at tumugon si Jack na ang maging pinakamalakas na nilalang na nabubuhay. Ngunit tinawanan lamang siya ni Father Samuel, at sinasabing ang mga bata ay may mataas na ambisyon, kaya hindi na nakapagtataka na kadalasang maririnig mo ito sa kanila. Ngunit sa kalaunan ay napagtanto ng pare na iba itong si Jack. Ito ay isang malinaw na layunin sa kanyang isipan. Nagpo-push up siya hanggang ang kanyang pawis ay tumulo at kumalat
na sa sahig hanggang ang dugo sa kanyang ilong at mata ay dumaloy na sa kanyang buong mukha. Ang pagsasanay na ito ay naging isang routine na kay Jack. Nagpapatuloy hanggang siya ay mawalan ng malay. Ang katagang magpatuloy hanggang sa mawalan ng malay ay isang metapora lamang, ngunit ginawa itong literal ni Jack Hanma. Ang katawan ng tao ay hindi inidisenyo para dito. Ang mga pahayag na iyon ni Father Samuel ay puro pagpupuri tungkol kay Jack at nagtapos ang chapter sa pagsasabi ni Tokugawa na hindi lang ang pari ang may interes sa kanya. Interesado din sa kanya ang isang fighter na nauna nang nakalaban ni Baki noon. Siya ay si Koshu Shinogi, nakababatang kapatid ni Koreha Shinogi, ang surgical genius at isa ding fighter sa Baki series na malaki ang naitulong kay Jack Hanma upang lalo pang mapa-improve ang kanyang pisikal at lalo pang lumakas. Kaya't inaasahan nga na ang susunod na makakalaban ni Jack Hanma ay si Koshu Shinogi na talagang malakas din. Kung matatandaan nga natin ay nahirapan din itong si Baki kalabanin itong si Koshu at baka ngayon nga ay nag-improve na din siya ng husto dahil ilang taon na din ang lumipas noong magkaharap sila. At yan ang dalawang bagong chapter sa Baki Rahin na kada linggo ay maglalabas ng panibagong chapter. Sa pagpapakita ng nakaraang buhay ni Jack Hanma ay nagkaroon ng pabirong paraan na sinasabi ng ilang mga tagahanga na maaaring gisingin ni Jack ang angel back nito. Sa gayon, siya ay lalong lumakas. Bakit nga ba nasabi ng mga fans ang tungkol sa angel back? Malamang ito ay dahil si Jack ay laki sa simbahan at may malakas na pananalig sa Diyos, pero ito ay malinaw na pabiro lamang. Sa katunayan, naglabas ako ng post upang makita ang saloobin ng mga viewers ng Baki ang tungkol sa angel back ni Jack Hanma at napansin ko na madami ang umalma sa mga ito na kesyo porket may demon back ay may angel back na din. Pero kung talagang sumusubaybay kayo sa Baki ay mapapadpad din kayo sa mga forum kung saan madalas pag-usapan ang latest update sa Baki manga series. Mapupunta kayo sa talakayan kung saan pag-uusapan ang mga samut-saring teorya patungkol sa tumatakbong serye. At kung ang karamihan ay umalma patungkol sa angel back ni Jack Hanma ay hindi ko kayo masisisi dahil isa na din ako sa hindi kumbinsido dito. Ngunit paano nga kung magising ang kapangyarihan ni Jack na iba sa demon back? Kung titignan mo sa ganitong paraan, tila hindi malayong isipin na maaaring magkaroon ng kapangyarihan si Jack dahil sa kanyang dugong Hanma. Isinaalang-alang na ang kapangyarihan ng pamilyang Hanma ay puro sa kanilang likod. Hindi malayong mangyari para kay Jack na magpakita ng ibang uri ng likod kaysa kay Yujiro. Ang ibig kong sabihin dito mga ka-grappler ay ang hugis ng mga kalamnan sa likod. Alam nating lahat na sa likod ni Baki at Yujiro ay may lumalabas ng mukha ng demonyo kapag inilabas nila ang kanilang buong kapangyarihan. Kahit papaano, pareho ang kanilang likod sa kakaibang hugis na paraang demonyong mukha. Magiging kawili-wiling magkaroon ng ibang figura na nabuo sa likod ni Jack na kabaliktaran sa demonyong nagpapakilala sa pamilyang Hanma. Kung isasaalang-alang ang pananampalatayang Kristiyano ni Jack, matatawag nating angel back ang kapangyarihang ito. At si Jack ay nagpapakita na ayaw niya makihalubilo sa kanyang ama sa anumang paraan at matatalo niya ito gamit ang sarili niyang pamamaraan at lakas. Dagdag pa dito, magiging kawili-wiling makita ang ekspresyon sa mukha ni Yujiro kapag nakita niya ang likod ni Jack. Ang pagtakas sa Hanma bloodline ay mahirap, lalo na kapag ito ay dumadaloy sa sarili mong ugat. Gayunpaman, kung gisingin ni Jack ang isang kapangyarihan na naiiba sa likod ng demonyo, ito ay magpapatunay kay Yujiro na kahit ang isang taong may hindi puro na dugo ng Hanma ay maaaring hamunin siya at marahil ay talunin siya. Ang pangalang angel back ay isang paraan lamang para sumangguni sa posibleng bagong kapangyarihan ni Jack. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay puro haka-haka pa lamang. Mas malamang na hindi na magising ni Jack ang demon back na sa totoo lang naman ay hindi naman masamang bagay. Sa tingin ko, gusto ni Itagaki na ipakita sa atin na hindi kailanman kinakailangan ni Jack ang demon back para harapin si Yujiro. Kaya naman, hindi natin siya makikitang may ganitong uri ng power up sa puntong ito ng serye. Ang katotohanan ay si Jack ay lubos na napabuti ang kanyang mga pisikal na kasanayan at kahit na lumikha ng kanyang sariling martial arts na binubuo ng pagkagat. Sa mga nagdaang kabanata, maraming binibigyang diin ang kagat ni Jack, ngunit bukod doon, mas lumakas din siya sa pisikal. Huwag nating kalimutan na naging mas mabilis din siya gaya ng nakita natin sa pakikipaglaban niya sa isang swordsman na si Sabu. Sa laban na iyon, nagawa ni Jack na iwasan ang hiwa ng swordsman nang walang masyadong effort
effort. Mahalagang tandaan na ang swordsman na ito ay hindi basta-bastang kalaban. Ngayong wala ng buhay si Musashi, siya ang pinakamalakas na swordsman. Ang bilis ni Jack ay kahanga-hanga, lalo na kung isaalang-alang ang kanyang napakalaking sukat at timbang. Malamang na pagkatapos masaksihan ang hindi kapanipaniwalang liksi ni Pickle, itinuon ni Jack ang kanyang pagsasanay sa pagpapabuti ng kanyang oras ng reaksyon at bilis ng paggalaw. Sa laban na iyon, nalampasan siya ng caveman sa parehong lakas at bilis. Nataranta si Jack sa hindi niya makita ang mga galaw ni Pickle na gumalaw sa pambihirang bilis para sa kanyang timbang at laki. Sa pag-iisip na ito, naniniwala akong sosorpresahin ni Jack ang lahat sa kanyang bagong tuklas na bilis. Habang ang kanyang kagat ay isang bagay na dapat bantayan, ang kanyang mga kalaban ay hindi dapat magpabaya sa kanilang pagbabantay at ipagpapalagay na siya ay isang malaki at mabigat na tao. Kapag nakikita si Jack ng personal, baka isipin nilang mabagal siyang kalaban at iyon ang magbibigay sa kanila ng kalamangan. Ang totoo ay kung may minamaliit na ganoon kay Jack, tiyak na may malaking problema ang kanilang sasapitin. Ginawa ni Nomi ang pagkakamaling iyon at natigilan siya ni Jack sa kanyang hindi kapanipaniwalang bilis na natumba siya sa lupa sa maraming pagkakataon. Ang isa pang punto na dapat banggitin ay palaging nagsasanay si Jack ng mag-isa. Katulad ni Yujiro, pinili ni Jack na magsanay ng mag-isa malayo sa iba. Madami pa tayong dapat abangan patungkol sa paglakas nitong si Jack, ngunit sa alinmang paraan gusto kong marinig sa inyong mga saloobin sa posibilidad na tapusin ni Itagaki ang seryeng Baki na may pagharap sa pagitan ni Baki at Jack. Ang dalawang magkapatid na ito ay may utang pa sa atin ng rematch at ito ay may kamangha-mangha na makikita silang naglalaban sa huling pagkakataon. Sa ngayon, ito na lang muna ang pagtatalakay natin sa video na ito. Inaasahan kita sa susunod pa nating video. Maraming salamat sa mga ka-grappler nating umabot sa dulo ng ating video. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang grappler.